So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, tulad nga ng sinabi ko kanina, di ba? Itong si Amy Marcos po, fearmongerer. Hindi ko po talaga alam, di ba, kung ano ba talaga yung pinaglalaban ni Amy Marcos. Kasi, mga kababayan, no, kung sasabihin na naman kasi natin na mas maganda na makipag-usap tayo sa China kaysa magkagulo, mga ka-Streetwise, matagal na po tayo nakikipag-usap sa China. Pero wala naman po tayong nasisettle. Di ba? Nung panahon ni Gloria, 10 taon yon, lumapit tayo sa China, napasama pa tayo. Nung panahon ni Digong, 6 na taon yon. So, nung lumapit tayo sa China, napasama rin po tayo. So, ngayon, ang nakakagulat kasi dito, isa pong malaking pagkakamali ang makipagkasundo sa China, di ba? At alam naman po natin na sintu-sintu po kausap yung mga yan. So, ang tawag po kasi doon mga kababayan na palagi mong inuulit ang isang pagkakamali at di ba naghahanap ka ng ibang resulta, insanity po tawag doon. Di ba? Repeating the same mistakes and expecting a different result, insanity po yun. Insane ka, mahabang baba. Di ba? Ang haba-haba ng baba mo, di ba? Meron ka pang insanity. Oh, hindi na po obra talaga yung makikipag-usap tayo lang. Di ba? Pwede naman tayo makipag-usap nang gumagamit po tayo ng strategy para makuha po natin yung teritoryo na dapat sa atin. So ngayon mga kababayan, no? Okay? So ito yung post ni Amy Marcos kanina eh. Kanina lang to eh. Oh. So ang sabi niya, isipin niyo mga kababayan, no? Ito yung mga bagay na hindi mo na dapat ginawa, pinagmalaki mo pa. Isipin niyo yan, kung anong klaseng kahihiyan ito. Oh. Hindi mo na nga dapat 'to ginawa, gumawa ka pa ng video, pinablik mo pa, pinakita mo pa yung mukha mo. Oh, so sabi niya dito, no, walang may gusto ng digmaan, tigilan ang tapang na walang laman. Una sa lahat, sino ba may gusto ng gera? Di ba? Sino may gusto na magkaroon ng putukan? Sobrang engot nyo na lang dito mga kababayan. Kasi bakit kayo natatakot sa multo na kayo rin yung may gawa? O ngayon, ito yung sabi ni Amy Marcos eh. Ewan ko lang, no? Sobrang Diyos ko naman. At itong papakita ko sa inyo mga kababayan, no? Hindi nyo po ito mapapanood sa mga DDS vlogger. O. So ngayon, video na kagad pala. Hindi natin ang problema talaga. So ito kinlose up ko pa yan para di po tayo copyright. And then para makita po natin yung magandang mukha ni Amy Marcos. O sige, game. Ito yung sabi ni Amy Marcos Ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Magbigay tayo ng 17 base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talaga mainit ang ulo nila. E natatakot talaga ako habang umiinit diyan sa West Philippine Sea, may nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi O una sa lahat mga kababayan, sino yung source ni Amy Marcos para malaman niya na merong plano yung China na gagamitin po yung hypersonic missile? Hindi nga, kasi hindi pwedeng haka-haka mo lang. Kasi ako, pwede rin ako maghaka-haka. Senador ka, Madam Amy. Hindi ka vlogger. Hindi ka lang basta-basta chismosa sa kalsada. Senadora ka po. Baka nakakalimutan mo, walang yaka. Oh. Sino yung source mo? Saan mo nakuha yung source mo na gagamitin yung hypersonic missile sa Pilipinas at meron pang 25 na target? Di ba? At least sana may makita man lang sana tayo na, di ba, ito, intelligence report ito ng China. No? Na tayo po ay papasabugin ng hypersonic missile. Okay sana kung ganun eh. Yun nga lang, ang pakiwari ko ay merong 25. Kita mo, detalyado pa talaga, no? Walang yan na to, no? Ganyan po talaga pag sobrang, malamang na sobrang siguro yung tabas ng baba, no? Di ba? Parang siguro yan. sige. yung hypersonic missile. Hindi naman ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang
Kita mo, di ba? Galing na. Parang may source talaga, no? May source, no? Malamang yung, malamang Ma'am Thea, no? Malamang yung source niya yung sa Pogo. Plano air. At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang O nakatakda na daw po yung 25 na target nila. Galing, no? Walang source. Hindi ko talaga alam kung saan niya nakuha yung source. Okay. So, ngayon siguro, kung totoo na meron 25 na target, saluin mo na yung 10. Kasi mukhang yung 10 ata kayang-kayang banggain ng baba mo yung hypersonic missile. Hindi nga kasi mukhang matibay yung baba ni Amy Marcos eh. Siguro sa pang 11 na missile, baka sumabog na. Mukhang 10, mukhang kaya pa eh. kita na, ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Masyado akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang. Actually, ito, totoo to. Totoo yon. May pagkakaiba po kasi yung hypersonic missile. Ibang klase po talaga yon. Nakakatakot po talaga yung hypersonic missile. Pero alam niyo kung ano nakakatawa dito? Hindi pa po nade-develop yung hypersonic missile. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Di ba? Pakita ko sa inyo mamaya, meron tayong ebidensya, no? Sige. Kadali, durog daw. Ano bang klase yon? Kasi sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So, Brahmos missile yon, Amy. yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Katakot nga eh. Ano ba yan? 25 Katakot nga eh. Takot ako eh. Ayun, takot. Ewan ko ba yun? ko hindi biro-biro yun. Okay na. So, yun na. Sabi ni Amy yan, no? Okay. So, ngayon mga kababayan kasi, pakita ko sa inyo, no? Na-content ko na to eh. Itong hypersonic missile na to eh. So, itong hypersonic missile, mga kababayan, ibang klase kasi to. So, ito siya. Okay. So, yung kulay blue, teka lang, nakita nyo ba? O, lakihan natin ah. Lakihan natin. Teka. Paano ba lakihan to? Yan. Hindi pala yan. Paano ba lakihan to? Ito pala yan. Okay, yan. Okay. So, yung kulay blue, mga kababayan, ayan po yung ballistic missile. Ayan po yung ginagamit po ng halos lahat po ng bansa. So, yung ballistic missile po kasi, parang pa-rainbow yung atake niya. Okay. Tapos, yung hypersonic missile, mga kababayan, di ba? Padiretso po siya. Padiretso siya. So, ibig sabihin nito mga kababayan, hindi po kayang i-detect, di ba, ng anti-missile, yung hypersonic missile, kasi po below 100 km po yung range niya sa taas. Di ba? So, mayroon siya i-detect. Okay. So, ang point dito mga kababayan, no? I mean, alam mo naman to eh. Sa tingin ko alam mo to eh. Yun nga lang, nagtatanga-tangahan ka lang, no? So, ngayon mga kababayan, no? Ito. So, ito pala, no? Okay. Para mas maganda, mayroong space. Teka. So, di ba, mayroong space, may 100 km, tapos mayroong Earth atmosphere. Okay. So, yung hypersonic missile mga kababayan, di ba? Sobrang baba niya po. Hindi na po siya hanggang hanggang Earth atmosphere lang po talaga siya tumatama sa ere. Okay, so ganyan po siya kadelikado. Yun nga lang mga kababayan, yung kinakatakot ni Amy Marcos, hindi pa po ito nade-develop. Okay. So ang pinakahuling balita ko dito nung March. Okay, sabi dito, 'di ba? China now leads the world in nuclear and conventional hypersonic missile. US intelligence warns. So, ibig sabihin nito mga kababayan, hanggang ngayon po mga ka-streetwise, di ba? Ang China po ang nangunguna pa lang, di ba, sa hypersonic missile, sa pag-develop. Kaya takot po, hindi naman takot, kaya po threatened ngayon yung Amerika. Kasi po, di ba, ito po yung isa sa mga, merong race, merong paligsahan kung sino yung unang makakapag-develop ng hypersonic missile. At sa kasamaang palad mga kababayan, ang nauna po dito na makapag-develop ay yung China.
Totoo naman yon. Pero ang point dito mga kababayan, hindi pa po siya fully developed. Okay? And then mga kababayan, no, ang isa pa, no, so basahin natin to dito, no. So, teka. Okay. Yan. So sabi dito, China now boasts the world's largest arsenal of hypersonic missile which can hit US targets with both nuclear and conventional warheads, a senior US intelligence analyst told Congress on Tuesday. So nakakatakot kasi dito mga kababayan, no, yung hypersonic missile mga ka-streetwise, pwede po siyang kargahan ng nuclear. So nakakatakot talaga to, no? So Russia also had deployed 3 types of the ultra-high-speed maneuvering weapons that also can be equipped with either nuclear conventional warheads, 'di ba? So pati rin po pala yung Russia. Pero hindi pa nila nagagamit ito sa sa Ukraine, no. So ngayon mga kababayan, 'di ba? Ang problema ng China, natigil po yung pag-develop po ng hypersonic missile. Natigil po 'yan. Alam niyo kung bakit, 'di ba? Kasi po yung technology po na ginamit ng China para ma-develop po yung hypersonic missile po na yon, ninakaw lang po nila yon sa US. Ninakaw lang po nila yon sa US. So ito sabi dito, no, nabalita ito noong April 9, 2021, no. China builds advanced weapon system using American chip technology. So ito po yung mga microchip po na galing po sa Taiwan. Alam naman po natin na yung pinakamalupit na paggawaan po ng microchip sa buong mundo ay nasa Taiwan. Kaya gustong-gustong angkinin po ng China yung Taiwan po na yan kasi po andun po yung mga paggawaan po ng mga microchip. At yung microchip po na yan mga kababayan, ayan po ang ginagamit para po makapag-develop ng hypersonic missile. At least medyo gets na natin, no? Nakukuha po na. Kasi mga kababayan, na content ko na po ito kaya medyo aware tayo dito. So sabi pa dito, no? So, 'di ba? Teka lang. Oh. Actually 2019 pa pala ito na dinidevelop hanggang ngayon hindi pa rin tapos, no? So sabi dito, 'di ba? The computer is powered by tiny chips designed by a Chinese firm called Pytium Technology using American software and built in the world's most advanced chip factory in Taiwan, which comes with American precision machinery, says the analyst. 'Di ba? Tulad ng sinabi ko kanina, 'di ba yung software po kasi, tanga-tanga din kasi ng Amerika eh. 'Di ba? Umo-order po kasi ng software yung China. At ang akala kasi ng Amerika na yung umo-order po ng software ng microchip sa Amerika ay private company ng China. Yun naman pala, CCP na pala. So yun, kaka-order nila ng software kasi nga negosyo. So nakapag-develop tuloy sila ng microchip para makagawa nga po ng hypersonic missile. At yan po ay dinidevelop nila sa Taiwan. Okay. So ngayon mga kababayan, ang kinakatakot ni Amy Marcos, hindi pa po natutupad. Wala pa pong hypersonic missile, especially mga kababayan, 'di ba? Na nag-impose na po ng US imposes new chip export controls on China. Ito po yung panahon ni Biden last year. So alam po ng Amerika 'to na ninanakawan po sila ng technology. So ngayon, ang ginawa ngayon ng Amerika, 'di ba? Oh, binigyan nila ng control para po sa sa pag-export nga po ng microchip. So natigil. So ngayon, kung ano man yung merong technology na meron yung China, ayun po yung ginagamit nila pang-develop. So wala na pong advancement mga kababayan kasi nga po, pinigilan na po sila ng Amerika na makapag-export ngayon ng microchip sa China. 'Di ba? So, ganoon lang naman kasimple yung Amy Marcos. So, ang tanong dito, bakit mo ginagamit yung hypersonic yan? Dito yun, no? Oh. Bakit mo ginagamit yung hypersonic missile na yan na hindi pa naman nadi-develop? 'Di ba? So, ang point dito mga kababayan, nananakot lang po si Amy Marcos. Ganun lang yun. Ganun lang yun mga kababayan. Ako nga, alam ko to eh. At itong content na to mga kababayan, di ba? Nabasa ko lang din po ito at saka napanood ko lang din po ito sa mga sa mga balita po sa Amerika. So kung tayo nga alam nga natin to, paano pa kaya? 'Di ba? Bakit hindi alam ni Amy Marcos ito? So anong point talaga ni Amy Marcos kung bakit siya nananakot
dyan sa missile na yan na hindi pa nadidevelop. Di ba? Kaya nga mga kababayan, sinasabi ko nga sa inyo, ako po'y nakikiusap sa inyo. Di ba? Ako po'y nakikiusap sa inyo na wag na po nating iboto sa susunod na eleksyon si Amy Marcos. Di ba? Tama na po yung panggulo. Nanggugulo na lang yung maano eh. Nanggugulo na lang yung ali eh. Oh. So ngayon mga kababayan, kasi ang point dito, anong intensyon? Di ba? Napakasimple lang naman po kasi ng explanation dito. Pero ang tanong dito, anong intensyon ni Amy Marcos kung ba't niya ginagawa ito? Di ba? Ay, ewan ko ba, no? Oh. Pero at least mga kababayan, no, at least na-debunk natin si Amy Marcos, di ba? Na yung ginamit ni Amy Marcos na hypersonic missile, kasi ang daming butas dito eh. Ang daming butas dito. Una, di ba? Wala pang hypersonic missile. Pangalawa, sino yung source ni Amy Marcos para sabihin na tayo po ay lulusubin ng China gamit tong missile na to? At pangatlo, di ba saan niya rin nakuha yung 25 na location na pasasabugin ng China? At mga kababayan, medyo BS lang po kasi, hindi po talaga, di ba, hindi kaya ng China na makipagputukan po ngayon. Ang kaya lang po gawin ng China is provocation. Hindi po nila kaya makipaggera. Ang dami pong problema ng China. Ang dami nilang problema. Bagsak yung economy nila, di ba? Tandaan nyo yung 30%, yung 30% na what they call this, yung 30% na source ng GDP ng China galing sa real estate. At bagsak po yung real estate po ng China ngayon. Isipin nyo yan 30%. Oh. Tapos nga nakikipagputukan sila para naman napakatanga nito. So ngayon, 'di ba? Ang gusto kasi ni Amy Marcos, yung narrative po ni Digong. 'Di ba yung narrative ni Digong ang sundin? Wala ka bang sarili pag-iisip? 'Di ba? Oh, di nga siya nakagawa ng batas sa super tayo, 'di ba? Oh, o malamang si Sexy Rocky, o malamang kasi napansin niyo naman, 'di ba? Oh, grabing fearmonger ang ginagawa ng kampo na 'to. At ngayon mga kababayan, no, ang medyo makapal na mukha talaga dito, 'di ba? Nakikipag-usap si Amy Marcos sa Nationalista Party. Kasi si Amy Marcos Nationalista Party 'yun, 'di ba? So nakikipag-usap si Amy Marcos sa Nationalista Party na mapasama siya sa lineup ni PBBM next year sa senatorial race. 'Di ba? Kasi 'di ba alam naman po natin na yung PFP nagkaroon na po ng merger yan sa Nationalista Party. At doon mga kababayan, sa Nationalista Party mga kababayan, member po doon si Amy Marcos. At ngayon, nakikipag-usap ngayon sa Amy Marcos na isama siya doon po sa lineup na gagawin po ni PBBM next year sa midterm election. Na medyo makapal talaga ang mukha, no? 'Di ba? Pagkatapos mong takutin ng mga tao, pagkatapos mo lang, 'di ba, batikusin ng walang reason, ang dami niya nakapalpakan eh. O yung sabi pa ni Amy Marcos na na wala daw pong pondo ang nilaan si PBBM para sa infrastructure project. Sinabi niya yun Oh. So ang tanong, bakit may ginagawang kalsada ngayon? Bakit tuloy-tuloy pa rin yung paggawa po ng LRT hanggang ngayon kung wala pa lang pondo? Di ba? At saka bakit meron pang mga bagong proyekto sa Build Better More? Di ba? So medyo makapal lang talaga ang mukha pagkatapos ng ginawa mo paninira. Di ba? Yung hindi ko pa talaga makalimutan, di ba? Yung nag-prayer rally pa talaga si Amy Marcos. Nag-prayer rally pa talaga na ay, Panginoon! Sabi niya gano'n. Ilayo niyo po ang aking kapatid sa mga demonyo sa Malacanang. Tapos ngayon ang gusto niya, mapasama siya doon sa lineup ni PBBM. Kundi ba naman makapalang mukha, di ba? Oh. So, ano ko ba, nakakainis, no? So, yun mga kababayan, so yan po sa 660 po na nanonood ngayon. Ano masabi nyo nga po dito sa hypersonic missile na pananakot nga po ni Amy Marcos? Di ba? So, makapal talaga ang mukha, no? Makapal talaga ang mukha.
So yan, no, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, no? So, thank you mga kababayan at syempre sa hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video po na to. And then, next topic po tayo, no? So, ito po yung pinaka-topic ngayon natin. Pag-usapan natin to, no? Ito, yan. Yung baha sa Davao. Okay, game. Sabi ni Rowena, TM, gayang-gaya mo si Aimee. Hindi ko siya gayang-gaya, oh. Mas maganda ganito, may ganito, para maba yung baba. Oh. Ay, kakaloka! Diyos ko. Game ito.